So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga is ikukwento ko sa inyo kung ano yung ginawa ko after kong maka-receive ng notification na na-demonetize nga yung account na ito. By the way, before we proceed, gusto ko lang magpasalamat sa aking 2,000 subscribers and we're still counting. Thank you so much po sa pananatili ninyo sa channel na ito kahit na-demonetize na. Magpapakilala muna ako. Ako pala si Koi's Basic Tutorials. At dito sa channel na ito is magkukwento po tayo patungkol sa mga Facebook monetization, Facebook updates, ads on Reels, in-stream ads, YouTube monetization, YouTube updates, at kung ano-ano pang mga bagay na pwede ko pong i-share sa inyo. So kung meron kayong mga katanungan about sa Facebook account ninyo o kaya sa YouTube channel ninyo, pwede po kayong mag-comment sa baba. So kung alam ko po ang sagot is pwede po natin gawa ng video yan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, please do consider subscribing para magiging updated ka sa bago nating mga upload. So, eto na nga, kwento time na naman tayo. Nung May 3 nga po is naka-receive ako ng email na na-demonetize yung account ko. So, that's around 3 PM po dumating yung email. And then, nabasa ko siya around 6 PM na po siya ng gabi. So, una kong nabasa doon sa notification ng phone ko na na-demonetize nga yung account ko. Dahil daw po sa reuse content na violation. So, when we say reuse content, yung bagang kumukuha ka ng ibang video sa YouTube, okay? Na-upload na sa YouTube at in-upload mo sa iyong account. So, yun po yung reuse content. Lalo na kung yung mga video na kinuha mo is nag-viral na and then in-upload mo dito sa iyong account. So, yan po yung matatag as reuse content. So, pwede ka daw pong kumuha ng mga small clips galing sa ibang content creators pero kailangan mo ng total modification. So, when we say total modifications is, yun bang talagang in-edit mo yung video na magmukhang original, na hindi siya magmukhang kinuha mo lang. So, kung ipa-flash ko sa screen, yung mga do's and don'ts na kanyang ibinigay. So, yan po yung mga tips niya para daw maiwasan yung ganitong violation. So, ilalagay ko na lang sa screen kasi hindi ko masyadong kabisado. After ko pong ma-receive yung email at nakita ko doon sa aking YouTube studio na na-demonetize ngayong account ko. So, of course, as a content creator, ang unang sumagi sa isipan ko is mag-appeal talaga. So, yun naman talaga yung dapat gawin is mag-appeal tayo. So, ang bukod tanging mali ko lang talaga sa ginawa ko, before ako nag-appeal is hindi ko po binasa ng klaro yung kanilang notice. So, meron palang nakalagay doon na before daw mag-appeal, so dito ipa-flash ko na lang, before daw mag-appeal is hindi daw magbubura ng kahit anong content or video sa account. So, yun yung pinakamali kong nagawa. Kaya ang nangyari, syempre, dahil nga sumagi sa isip ko na, reuse content yung violation ko. So, pumunta ka agad ako dun sa mga videos ko, in-scroll ko lahat, at tinanggal ko nga yung mga videos na kinuha ko sa kabilang account ko. So, sa nabanggit ko sa previous video, nag-upload nga po ako ng mga videos ng anak ko. Yung video na yun is una kong in-upload doon sa channel ng anak ko, then in-upload ko ulit dito sa channel na to. So, yun talaga yung unang sumagi sa isip ko. So, yun yung binura ko. And you know what, hindi ako nagbura ng isa lang. So, ang binura ko is lahat ng video na kinuha ko doon sa kabilang channel. So, siguro nasa 10 videos, 10 shorts yung kinuha ko kasi galing doon sa kabila kong account. So, yun yung pinakamali kong nagawa. So, naggawa ko ng appeal. Sinunod ko lahat yung kanilang instruction na gumawa daw ng video, ipakita sa video kung paano mo i-edit yung video mo, then ilagay mo yung channel mo. So, yun, ginawa ko lahat yan and then send ko yung video sa kanila, inilagay ko sa unlisted playlist ko. And then, after mga ilang oras, nag-reply sila kaagad. So, kinabukasan ko na siya nabasa. And unfortunately, hindi po na-approve yung appeal ko. So, up until now, yung account na to is ineligible for monetization pa rin. So, naka-freeze pa rin po yung aking kita. So, kahit meron akong mga views, alam nyo, nakakalungkot kasi kung saan ako nagka-violation, doon pa dumami yung views ko sa long form. Talagang himala siya or talagang mas marami siguro yung exposure sa mga hindi monetized na account or hindi ko lang alam ha. So, yun nga is naka-receive ako ng another email at sinabi nila doon na hindi nga daw po ma-reinstate yung account na ito gawa ng
naggawa ako ng modification before ako nag-appeal. So, ibig sabihin, may binago ako sa channel ko bago ko sinend yung appeal, which is, yun nga, nagbura ako ng mga videos, and hindi lang talaga nagbura ng video sa change ko pa talaga yung profile picture ng channel na ito before ako nag-send ng appeal. So, yun yung pinakamali kong nagawa. Kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong senaryo, ang pinakauna nyo talagang gagawin is basahin nyo muna yung notice ni YouTube. Meron siyang mga instructions na ilalagay sa kanilang notice for demonetization. Sundin nyo po lahat ng instructions. So, ang pinakamali ko lang doon is hindi ko binasa ng maayos yung kanilang instruction. Agad-agad akong nagbura ng video. So, pag nagawa kayo ng appeal, dapat pala sa part ko, nung ginawa ko yung appeal na yun is naging honest ako na nagbura ako ng video prior sa aking appeal, and then hindi ko po binasa ng maayos, parang ganun. Pero huli ng lahat dahil nga na-send ko na yung video ko. So, ang pinaka-advice ko lang kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong scenario, so wag naman sana no, pero kung sakaling meron kayong ganitong scenario na na-demonetize yung account niyo, so bago kayo mag-send ng appeal, wag na wag kayong magdi-delete ng kahit anong videos ninyo sa inyong mga account. Dahil mas malaki yung potensyal, kahit pa nag-upload kayo, ipagpalagay na natin na nag-upload nga kayo ng hindi ninyo video, so mas malaki pa rin ang potensyal na ma-review nila ng maayos yung account ninyo, na mas marami nga yung upload mo ng original content kaysa unoriginal content or reuse content. So yun po yung nagawa ko, kaya po hindi na-approve yung appeal ko. So nowadays, hindi po mangyari sa inyong mga account ito. So ang pinaka-last option ko na lang para ma-reinstate yung aking account is abutin yung requirements nila, which is eto. So naabot ka na yung numbers of subscribers. Ang aabutin ko naman ngayon is yung 4,000 watch hours o kaya yung 10 million views sa shorts. Pero this time, siguro magpo-focus na lang ako sa long form. At bahala na si Batman. Bahala na akong ma-reinstate man to within 3 months or kailan. Pero alam nyo guys, ipagpapatuloy ko pa rin yung pag-a-upload dito sa channel ko na to, dahil nga sa YouTube, mas malaki talaga ang potensyal na kikita ka kaysa doon sa Blue Up. So yun lamang guys ang aking may share for today's video. Thank you so much for watching. Have a nice day. Stay safe.